Ma'am, what are we seeing here? This is the Matalahib Creek, and that is the pumping station, but that's just phase 1 of the pumping station. Wala pa siyang pump. Yeah, so this is one of the, for me, one of the, I guess, problematic projects because it was built right on top of the creek and it's obstructing the flow of water. So I'm sure. Nakalala, ma'am. Nakalala sa... Yeah, nakalala sa pagbaha dito sa community. Ayon sa DPWH, meron pang phase 2, phase 3 na nangangahalagang 250 million pesos for the pump. Yung first phase, 95. Yeah, which is that. Total amount for the phase 3 phases. I think sabi sa akin 350 million. But you've already stopped this now? This is, well, di ba lahat naman ng project pinastop ng DPWH ngayon? Correct. Yeah. No funding na. Sir, ito, this will form part of the maybe universe of projects that you're going to investigate? Lahat. This is about 131 na flood control project. And probably, makikita namin kung ilan ang nagkakaroon ng problema. Now that the ICI has seen some of the projects na nirereklamo nga po natin. Well, we have turned over all of our findings to them already, and I think sila na yung mag-iimbestiga based on the data that we have presented, and hopefully meron mananagot dito sa mga flood control sana merong managot dun sa mga flood control projects na sa tingin natin ay problematic. How many yung binigay or ibibigay niyo sa Iceland? I give all, di ba? Yung 331, ma'am? Yeah, 331. All dubious ba yan? Huh? All dubious yan? I gave the full 331 flood control projects to the ICC. And those ICI. Yeah. Iba yung ICC. Mali pala ICC. Ma'am, so ICI. yung all 300 na yun, medyo anomaly kaya? Well, a lot of them are. Okay. It's very hard to tell because like I said, none of them were coordinated with the city. None? Or no, two. Two pala. Two ang na-approval ng city out of 331. And so, and no project of work or program of work was shown to us. So we have no understanding of ano ba talaga ang anomalous at hindi anomalous kasi wala tayong batayan. So, since there are no documents that were shown to the city government, it's very hard for us to tell. And we never signed off on any of these projects. No? This one, anong characterization niyo po dito? At substandard or misplaced? Well, clearly there's a structure. It's not a ghost project. There is a structure. Pero, But it doesn't make sense. But it does not seem to be the proper intervention for this area, considering that this is a flood-prone area, and what you've actually done is created a dam and further blocked the waterway. So actually, kapag malakas ang ulan, malakas ang baha, mas lalong babaha sa lugar na ito. At sa adjacent barangays, it's already been proven na yung mga adjacent barangays dito na dating hindi binabaha, ay binabaha na. Because actually, here it looks bigger, pero pag sa likod, makikita mo na sobrang constricted talaga. Ma'am, completion date 2025? No, actually, like I said, this is just phase 1. May phasing pa. Ito lang yung shell ng pumping station. So yung actual pump ay bibilhin pa. So may phase 2 and 3. So according to the DPWH, sabi sa akin that that's an additional 250 million. So the whole project would have cost 350 million. Saan ito pump out yung water, ma'am? Sa San Juan River daw, sabi nila. Ma'am, in general, ano yung... Gaano ka importante na mismo ICI ang nagpunta dito sa mga questionable mga flood na control projects na? Well, napakahalaga para sa akin na sila mismo ay may visual na nakikita na totoo, hindi lang picture, para mas naunawaan nila yung dahilan kung bakit tingin namin ay problematic yung proyekto, makakapagtanong sila sa mga taong bayan at malalaman sa tao mismo kung sila ay nakonsulta, kung mayroong public consultation o kaya kung lumalaba o bumuti ang kalagayan nila dahil dun sa proyekto. Ma'am, have you spoken to yung congressman sa district? Kasi yun nga yung nalilink po yung mga proponents na loan. Have you... Wala, hindi ko pa nakakausap ang mga congressman. Ma'am, yung interaction niyo with the ICI members, kay Justice Reyes, anong sinasabi nila? Are they shocked? Are they surprised? How would you describe their... I don't know. Maybe you can ask them. They're present here today. You should talk to them. nga, ma'am. Charing lang. I don't wanna preempt them. Ano yung lang? Anong next na? Ilang billion, sir? Ilang billion po? 48. 48. Dapat 2020. Kasama yan, no? Drainage, wala namang pupunta. Wala. Sir, 48 million daw. 48. Mention your thoughts on your project. This one, tunay natin. Ano yun? Sir, what's this supposed to be? Ano
project? Ang reaction ko lang nung dinescribe sa akin is they're just so bold, so courageous na gumawa ng ganito project na akala mo hindi sila mahuhuli. Nakakalungkot isipin. Ilang years din kasi sir, no? Nakakalusot sila. So paano po natin siya pinakategorize ngayon? Which category? Etong project dito. Is it a gold, substandard? Ay, di ba, ilang, ang question lang natin dito is bakit umabot ng 92 phases. Tapos hindi pa natin alam kung ano yung mga limits ng bawat isang phase. Pero So, sir, yun yung mga- sa ngalan hindi natin nakita yung phase 1, masasabi ba siyang ghost project din sa phase 1? Yun ang for verification pa. For verification. Engineer, normal ba na umaabot sa 92 phases ang isang proyekto? Sir, Tingin ko po- 92 phases, may ganun bang proyekto? Kalokohan na yan. Obvious naman kayo. Come again, sir? Chap-chap yun. Kapag sir? Chap-chap yan. Hindi naman obvious yan. And 92 phases, first time niyo po nakarinig or nakakita Secretary, ng 5 gano'n? kilometers lang sa Duan River, pero ang phases 92 yung gagawin, yung proyekto. Yung Blumentritt Interceptor, 3.3 kilometers, 3 phases lang. Sir, masasabi bang modusa talaga to? Oo naman, kayo naman, nagtatanong pa. Sinap-chap, obviously. Soundbite needs to come from an official. Oo. Obviously, Chairman, para hindi umabot sa limit ng district engineer. Below 150 lahat. We'll take note. Justice, sa tingin niyo po, 92 phases, ito No comment from me. no comment from you. Sir, procedure lang, because I'm sure the public wants to know how the ICI will work. Will you be conducting public hearings, calling on... No comment. Engineer, ano lang, tanong ko lang, explain mo, meron bang technical study na explain ba sa city yung technical study, may feasibility study? Hindi po siya, unfortunately po, hindi po siya presented to us. Sir, ilang taon na itong ginagawa? Hindi po natin alam. Basta based on the contract details, parang 2024 po. This is part of San Juan River. Apo, ito po. This one. Ito po. Hindi ko maabot sa Apo. Pero sir, dun sa 92 phases, meron ba na masasama dun sa mga pinaalis na muna sa budget 2025? Hindi ko lang alam. Or DP, hindi man ako DP. Si... Hindi pwede paabutin. kunin mo yung karate. No comment. Ay, ano ba yun? Ay, kuya, ano yun? Ang haba. Tawa nga ako. Siyempre, This word, smart. Ayaw mo. pero gumagalaw mo yung gumagalaw. Kaya nga alam ko sasagot niya. Kuya, puti pa more. Station and then you have the pinakikod na plate and then yung nawawala thread yung piling yan, here is the password. Thank you. It was a sentido. Sorry. Pasisihan ko na siya. Sir Bert, send naman ako ng Ganyan, pumasok din yung ganun din, ninaro. Parang ganyan siya, pero dahil mas narrow siya, mas obvious. Okay. Diba? Kasi ito, nag-narrow, pero dahil malapad naman, May space pa. Because nag-construct sila doon sa existing wall, in front of an existing wall. Nag-construct sila ng retaining. Punta lang tayo sa isang lugar na pwede tayo isang basa mo. Meeting na lang. Kasama po kami. Pero isa na dito sa isa. Ganun din. Pinasikip. Pero Mayor, yung possible insertion na ibigay na-relay kasi yung Secretary after Ni yung proponent. Depende kasi sa district eh, no? Ganun.
No, hindi ko sila nakakausap. I just for the record, I spoke to them right after they were named by Curly Discaya just to make them kumusta. Pero wala naman silang sinabi sa akin na hindi rin yan yung nasa laman ng kanilang mga press statement. So, Sorry, pero yan. mainit pala dyan. Oo, ay so nga. Di parang ako nag-grill. Pero Mayor, generally, mga ganitong projects ba, these are lobbied by lawmakers? I really don't know. Sometimes I do know that pag pet project nila, then they lobby for those funds, no? Which is the reason why nung nagkaroon po kami ng drainage master plan, which I keep talking about, sa kanila ako lumapit, both sa DP at saka sa mga lawmakers na kung pwedeng pagtulungan namin na mag-lobby for those funds. Ma'am, For the flood control. I'm sorry and for the drainage master plan. Ma'am, pero nung nalaman mo lang na may mga na-mention na congressman dito sa Quezon City, ano po yung naramdaman niyo? Or what did you ask them? Wala naman ako naramdaman. Nagulat lang ako. Galit? Wala po ba, ma'am? Ay, kasi nagulat lang ako na nabanggit yung mga pangalan nila. Did they say hindi rin nila alam na ganito tong mga nangyari? I did not ask them. All I asked them was, kumusta kayo, napangalan kayo ni Curly, and then of course, ang kanilang sagot, parehas din naman yung sagot nila sa kanilang mga press statements at sa kanilang press conference. Wala pong bagong ibinahagi sa akin, and that was the last time I spoke to them. Okay, ma'am. Mayor. Ako inaimbigahan ng ating Wala akong audio, pre. Wala akong audio. consultant Mayor Joy Belmonte para umattend ng isang briefing dun sa mga nadiskubre ng Quezon City ni Mayor Joy Belmonte at ng kanyang team ng mga questionabling flood control projects dito sa Quezon City. No, mahigit 300 simula 2022 hanggang ngayon ang kanilang na-discover. Lahat po ng distrito ng Quezon City ay kasama dito. Iba-iba po ang dami ng mga proyekto kada distrito at meron silang pong sinabmit na report. No? Wala po akong hard copy dahil nasa ICI po, pero ito po yung USB na binigay sa akin ni Mayor Joy. Ito po ay aming i-validate sa DPWH yung 300 kontratang yon at 300 proyekto. Meron pong mga ghost na rineport sa amin si Mayor Joy. Meron din pong mga substandard. So, lahat ng ito po ay kailangan naming i-validate at check lahat ng dokumento nito sa DPWH at isasubmit po natin ito sa ICI. No? Pero ang ICI po ngayon ay nauna na at sila ay mag-physical inspection ng ilang mga proyekto. So, ganito po ang mga gagawin natin sa mga susunod na linggo. Tayo po ay a-attend pag tayo inimbitahan ng ICI kapag may mga briefing sa mga LGUs at iba pang mga stakeholders, local stakeholders, para po mas malaman natin kung anong mga nangyayari talaga dito sa mga proyektong apparently paulit-ulit na nating nakikita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So yung ICI, will they be conducting public hearings like Senate? Parang ganun din ba yung format nila? Sa pagkakaalam ko po, magko-conduct sila ng mga hearing, but you will have to ask them pagka sila nagpa-interview na po. Sir Sandberg, bangko lang yung sa PUA mo, sir, po, at saka sa... Opo, ako po ngayon ay, kaya po hindi ako makakasama sa inspection ng ICI at ni Mayor Joy. Ako po kasi ngayon ay pupunta na ng Ombudsman at tinawagan po ako kaninang madaling araw ni Chairman Riel Cordoba ng COA at yung pong continuous na pagtatrabaho natin with the fraud audit team ng COA sa DPWH. Meron po tayong mga panibagong i-refer sa Ombudsman ngayong 3 o'clock. Doon po ako diretso. Yun na ba yung sa mga oriental window, sir? Sa mga... Hintayin na lang po natin ang COA ang mag-announce. Sir, bangko summary ng ICI, Giorgio Basso with the ICI. So, referral lang po ito. Kapareho po ito nung unang ginawa namin nung last Monday. Referral lang po ito. Pero po importante din po ito kasi tuloy-tuloy ang ating proseso. No? At yung ding mga dokumento na isasubmit namin jointly ng COA sa Ombudsman ay isusumiti din namin sa ICI. In-inform ko na po si Justice Reyes about this. No? So, dun sa meeting with Mayor Joy, ano yung mga projects na latag niya? Meeting niyo yung mga alarming po? Well, unang-una, meron pong mga ghost projects sa iba't ibang distrito. At napakadami po, 300 plus ang mga proyektong questionable dito. At ito po ang sasabihin ko, kung ano ang nakikita naming pattern simula nung 2 weeks ago na nagsimula tayong mag-inspeksyon at mag-imbestiga, kasama na rin nung pattern na nakita din namin ni Mayor Benji mukha na nakikita natin. Reyes, we have to see it for ourselves, as a ground,
Kaya pupunta po sila doon. Kaya po no, yung patterns pareho. Ganun din, walang mga plano, walang ni ha-ni-ho sa local government. Hindi kumuha ng building permit, kamukha din nung sa Mindoro, kamukha din nung sa Bulacan. So may nakikita tayong recurring pattern dito o modus. No, yun po ang ginamit na salita ni Justice Reyes at ni Mayor Benji Magalong na mukhang pare-pareho ang modus nitong mga iba't ibang proyektong ito. At hindi po ako magtataka kung ito din ang makikita natin kapag umikot tayo sa ibang lugar. Sino yung contractor? Sino mga contractor? Hintayin na lang siguro natin ang either ang Quezon City o ang ICI ang mag-ano. Sir, ano, district office ba to or DPWH NCR? Hindi po. Mukha pong district, yung dalawa po pala ang district engineering office dito sa Quezon City covering I think 4 or 5 districts. I'm sorry, I'm not sure. No? 6 districts of Quezon City. Makakausap na lawmakers ba? Saan po? Dito sa QC, mga lawmakers involved na. Kausapin na lang po natin siguro si Mayor Joy at ang ICI tungkol dyan. May target to, Secretary, kung kailan yung investigation na rin. At tingin ko po, hindi po masyado magtatagal itong QC dahil very, very comprehensive po at kumpleto po ang report na ginawa ni Mayor Joy. 4 pong mga folder na halos ganito kakapal. At, kaya nga ako, USB na lang kinuha ko. Kasi napakarami po ng dokumento. Pero ito pong mga dokumentong to ay kailangan nating i-validate sa DPWH. Kasi kailangan nating makita yung mga binayaran, sino ang nag-accept. No? Kagaya din ng ginawa natin sa Bulacan at sa Mindoro, ganun din po ang gagawin natin dito sa QC. 300 projects. 2022 to 2025. So sir, investigahan na rin natin yung mga district, DPWH district. Again, kung saan po tayo makakakuha ng ebidensya, automatic po yan. Ilan po doon sa those projects? Hindi ko po maalala yung sinabi ni Mayor Joy, pero marami-rami din po. You will have to get the details from Mayor Joy. So yung ICI daw ba, will they be regularly inspecting all 3 of them from now on, yung mga projects? Regularly visiting the projects? Hindi ko po alam, pero tingin ko po yun ang gustong mangyari ni Justice Andy Reyes. No? Gusto nilang makita. Secretary, sino yung kakasuhan ng Hintayin na lang po natin ang announcement ng COA. Ayoko pong pangunahan sila. Okay. Well, nagkaso na tayo last week. Meron na tayong isang kaso. Tuloy-tuloy po to, gaya ng sinabi ko. Every week, ready po tayo mag-file. Pero syempre ngayon po na nabuo na ang ICI, we will have to submit all our findings and recommendations to the ICI. Yung po, nasabit na po natin ang Oriental Mindoro case sa ICI nung isang araw, nung Tuesday. Sir, moving forward, since yung QC po, mayroon siyang sariling flood control plan, how will we work with Hindi po ayon sa flood control plan ng Quezon City ang lahat ng ginawang project ng DPWH district offices simula noong 2022. Yun po ay confirm sa akin mismo ni Mayor Joy. Wala pong coordination, hindi po naayon sa plano at tinanong ko po siya diretso, Mayor Joy, nakatulong ba itong mga flood control na ginawa ng DPWH district offices sa tulong sa pag-prevent ng baha sa QC? Ang sagot po ni Mayor Joy, hindi nakatulong ito. Sir, last na lang, yung referral ng documents na 1-2 natin and then eventual case, sa second case, kunin din naman yun ng ICI, di ba? Nabigay ko na po sa ICI yung kaso at yung documents at rini-review na nila to. Siyempre, bigyan naman natin ng pagkakataon na napakabilis nga ng ICI mag-organize. No? Day 1 pa lang, nag-meeting na sila at tuloy-tuloy po sila. Pero kami po, tuloy-tuloy po ang pagbibigay namin ng dokumento sa kanila. Thank you.